Hi plant people! Good afternoon! So ngayon po ay napakahangin po dito sa amin. At uminit na din po after ng ilang araw na kakaulan at makulimlim. So ngayon po ay uminit na. Ayan, so ngayon guys, i-share ko lang sa inyo yung look ng ating garden kapag ganitong mainit. Ayan, naglagay po ako ng net kasi yung bago nating tanim na succulents ay baka ma-sunburn and yung ating mga variegated dyan ay baka ma-sunburn din. So kaya naman naglalagay tayo ng net kapag tanghali na. So ngayon po ay tanghali na 12 o'clock na po ng tanghali. So, ayan guys. Papasok tayo guys. Ito pala guys ay na-rearrange ko na sila last day. And yung dito banda ay hindi ko pa to naayos. Ayan. Kaya may vacant po dyan kasi hindi ko pa yan siya naayos. May mga nakapatong-patong pa tayo. So, ngayon guys, papasok tayo sa loob kasi meron ako sa inyong ipapakita. Ayan guys. So, napakahangin dito. Ayan. Grabe yung hangin dito ngayon guys at mainit. Kaya naman nagugustuhan ng ating succulent dito kasi mahangin tsaka mainit at napakalamig po ngayon. Grabe. Ang lamig po. Lalo na kapag gabi tsaka madaling araw talagang sobrang lamig. Ayan. Pasok tayo guys. So ayan guys. Yung dito pala guys ay binalik ko na yung ating mga super bomb. Uminit na. Nilagay ko sila ulit dito. Yan para hindi sila mapirwisyo ng palaka doon sa loob. Kasi kapag nasa lapag lang siya, kapag tinalunan siya ng palaka ay nasisira po yung kanyang mga leaves. So, ayan po yung ating super bomb. Super nice. Ayan. Tapos yung mga ano pala dito guys sa ilalim, wala na. So, dito ko nilagay yung ating mga aloes. Ayan o, pinatong ko dun sa sa mga nakatanim natin dyan na turtle vine. So, doon ko siya pinatong. So, hindi naman yan guys, mamamatay yung turtle vine natin. Yan, lalabas din yan sila. Kaso lang baka umakyat sila sa pot ng ating aloes. Ayan. So, yung doon banda naman guys, inipon ko doon sa dulo. Para doon, hindi sila masyadong nababasa. Kasi nga nakaraan, diba, sobrang ulan. Kaya naman, ginawan ko sila ng paraan para hindi sila masyadong mabasa. Ayan. Tsaka para ma-stress din itong ating mga aloes. Yan guys, yung itsura dito guys, banda oh. Yan, sobrang sakit guys ng init, pero napakalamig po ngayon. So ayan guys, namumulaklak po pala yung ating anthurium dito. Ayan, dalawa yung flower niya. Ayan, so dito yung ating mga cactus. So yung ating mga cactus, nainitan po talaga sila dito. Pag naglagay tayo ng net, yung dito banda ay naiinitan pa rin. Kasi dito nanggagaling sa side na to yung sunlight. Yan. Pero okay naman sila guys. Ayan, ito yung free sa akin ni ma'am. Ayan no, hindi ko pa siya nire-repat. Hayaan ko muna siya dyan guys. Yan, tapos ito, inakyat ko dito yung ating winater therapy na monstrous lyricina. Yan. So okay na siya guys. So, nagiging malaman na yung kanyang leaves. Ayan, so dito naman, ayan guys, ito yung i-share ko sa inyo. Namulaklak na naman po yung ating astrophytum. Ayan, so ito hindi ko siya na-pollinate kasi wala siyang kasabay na nag-flower. Ayan, so ito na po yung ating astrophytum guys. Ang ganda nito guys, oh. Ayan, super ganda nito. Ang color niya ay palit-palit. May yellow siya guys. Ayan, yellow and then yung parang ma-red-red. Ayan, ang ganda ng color nito. Yan guys, yung astro natin, no. Ang ganda guys ng color ng kanyang flower. Super nice. Ayan. So, ito yellow lang siya. Ayan, no, yellow lang siya. So, bukas guys, kasi mamaya magko-close yan. So, bukas, mag-open yan ulit. So, bukas, ipopollinate ko yan silang dalawa guys. At ito yung gagawin kong mother. Ayan, no. Yan. Kasi ang ganda ng flower niya eh. Ayan, yellow. Pinag-combine yung yellow tsaka yung red sa petals niya. Pinagpalit-palit. So, ang ganda niya, guys. So, ito. Ito, guys. Ito, iba yung kulay nito. Ganito din yung kulay niya. Pero ano yun, guys, eh. Puro red lang yun. Ito, mayroon siyang yellow. Ayan. So, meron na naman tayong isa na pa-bloom. Ayan siya, guys, oh. Siguro, mga bukas yan, guys. Open na yan siya. Ayan, ito yung seeds ng ating malapit na to guys ma-harvest. Yan, pinapatuyo ko lang siya dyan guys. Antayin ko siyang matuyo dyan para ma-harvest natin at maitanim na. So, mamaya bibigyan ko kayo ulit guys ng update doon sa ating
naitanim na Astrophytum kung kumusta na ba siya yung galing sa seeds. Ayan. So, yan guys, yung ating astro dito. Napakaganda nito. Ayan. So, dito, okay naman sila guys. Natatakpan talaga sila dito ng net. Ayan. Medyo na ano yung net natin sa taas. Hindi ko guys maayos. Kasi masakit guys yung ano ko dito sa may liig ko. So, hindi ako masyadong makagalaw. Hindi na ako ano-ano dyan sa taas. So, hayaan ko na lang muna yan guys. Yan. Napakahangin dito. At sobrang init. Yan. So, ayan guys. So, kahapon may ginawa akong DIY na ano. Yung nasira na to na ano, ng asawa ko. Ayan. So, na ano to guys, nasira yung hawakan niya. Yan dyan banda. So, ang ginawa ko para mahawakan siya ulit, binutasan ko siya. Kasi di ba plastic, kapag binutasan mo yan guys, mag-aano yung plastic niya, oh. Ayan, diba, sa ilalim mo. So, hindi na siya ngayon nagagalaw. And, binutasan ko siya sa ilalim. Tapos, nilinisan ko to siya kasi matagal na to nasa labas, nakastock. So, nadumihan na siya sa labas. Parang nagkaroon na siya ng lumot. Ayan. So, ginawa ko, nilinisan ko. Tapos, yan, binutasan ko. And, nilagyan ko rin ng pure na rice hull. And then, dinilig ko siya para mabulok yung rice hull natin na pure sa ilalim. So, kasi fresh yan guys. Lahat yan fresh nilagay ko. Tapos, binasa ko siya para mabulok. Tapos, naglagay ako ng toppings na pumice stone. And dyan ko nilagay yung ating variegated Anacum Zero. So, hinahanapan ko pa to guys ng lagayan. Kasi yung dito banda, meron ako ditong ilalagay. So, dito ko muna siya ilalagay kasi wala pa naman yung ilalagay natin na succulents. Ayan. So, nag-ayos ako dito. So, ayan guys yung itsura ng ating ano dito. Ayan, meron tayong mga vacant kasi hindi ko pa tapos yung dito sa taas. Nag-iisip pa ako kung ano yung magandang ipatong dyan sa mga vacant natin. Ito guys, isi-share ko lang sa inyo guys. Oh. Napakaganda nitong ano natin guys. Oh. Si Black Knight, Agaboids. Ayan, and sobrang lumaki na rin siya sa akin guys. Tingnan nyo naman, oh, ano na siya, red yung kanyang mga tips. Ayan, para na siyang si Ebony. Ayan, so, yung ating lipstick din guys, ganun din. Ayan, o, nagre-red na din yung tips niya. Ayan, so sana mag-red din siya talaga. Ayan, yung isa pa natin na Crystal Black Rose. Ayan siya guys. Ang ganda ng kanyang rosette. Ayan, tumataba na rin siya kasi dinidiligan ko na talaga siya ng maayos. So, ayan, update din sa ating ano guys, ayan o, yung banana natin. Dito ko muna siya nilagay. Okay naman siya. Yan, ala, parang natumba to. Di pa kasi to guys, nakadikit. So, okay naman siya guys. Ayan, wala naman akong problema sa kanya. Nainitan na sila dito ng morning sun. Ayan, tapos, eto pala guys, pinasok ko dito yung ating variegated Purple Delight, tsaka yung ating variegated na Super Bomb na isa. Kasi, ano, may pumunta na naman na manok. Ayan o. Sila yung inapak-apakan ng manok. Ayan, may sugat yung leaves nitong ating isang variegated Super Bomb. Ayan, yan o. Butas. Tapos dito din. Ayan o. Buti na lang guys, hindi na naglag yung mga leaves nila. Yan, grabe talaga yung ano ko dun sa manok. Nangangamba ako na na paalisin siya kasi baka mamaya mabigla siya guys, 'di ba? Lalong masisira yung ating succulent. So, ganun kasi guys, kapag may nakakapasok ditong manok, hindi ko sila binibigla. Yan, dinadahan-dahan ko lang kasi pag nabibigla sila guys, marami talagang nasisira sa ating mga succulents. So, update lang din pala guys dun sa mga succulents galing kay Sir Mark of Succulent of the North. So, ito po sila. Ito yung update sa kanila guys. Ito yung ating red velvet. Hindi pa rin po nagbabago yung kanyang color. Ayan. Simula po nung maitanim natin to, umaraw po kinubukasan. Pero kumulimlim din. Pero at least, di ba, naarawan sila. So, naarawan po sila dito ng morning sun. Yan. Tapos, nung tanghali, kahit na hindi masyadong mainit, ayan, kumukulimlim, naglagay pa rin po ako ng net para rin safe sila guys. Ayan. So, yan po yung ating red velvet. Ayan. So, ang ganda po ng kulay ni red velvet. Sana po mapalaki ko yan siya. Ayan o. Ito si ating laun. Ayan, si Rumba. So, sana makahanap ako ng Rumba na malaki. Kasi gusto ko talaga guys si Rumba. Yan, dati kasi meron ako niyan eh. Hindi ko lang naingatan. Nilagay ko sa ROS. Kaya naman nasira. Ayan. So, dito naman guys, ayan yung update sa ating mga
dugong. Ayan, yan yung update sa kanila guys. So, naiinitan po sila dyan simula umaga hanggang hapon na po yan. Ayan, so, okay naman sila guys. Wala akong nagiging problema sa kanila na magkaroon sila ng sunburn. So, kapag mamaya, siguro mga 1:00 or 2:00, i-ano ko na lang guys, itataas ko palalo yung net para medyo ma-shade sila dyan kasi baka din ma-sunburn guys kasi sobrang sakit po talaga ng init ngayon. Kahit na mahangin, sobrang sakit po sa balat ng init. So, hindi pa kasi yung natin guys, yung dugong, hindi pa yan sila guys stable. So, pa lang yan din sila. Wala pa yan sila guys 1 week simula nang maitanim natin. Kaya nag-acclimatize pa sila dito sa place natin. Kaya naman, dapat hindi sila masyadong mainitan ng sobra-sobra kagaya ng ating mga lumang succulents dito na carunculated kasi kapag ginaya natin sila doon ay may possible na ma-sunburn sila. Pero sa ngayon guys, okay naman, kaya pa yan nila yung init. Yan, kasi 12 pa lang naman din. So kailangan kasi talaga nila ng strong sunlight para mapaganda natin at ma-maintain natin yung kulubot sa kanilang leaves. So nagkakaroon na rin sila ng mga red dun sa mga tsaka medyo nakabalik na yung rosette nila konti kasi naarawan na sila guys. Yan. Naarawan na sila dito ng ilang araw. So hindi gaano kasi medyo mahina talaga yung araw nakaraan guys. So ngayon lang guys lumabas yung araw na sobrang tindi ng init. Kaya kailangan natin ito mamaya lagyan ng net. Yan, para masakop sila ng net natin, kailangan kong itaas. Kasi yung isang net ko guys na nilalagay dito ay, ayun, yun yung nilagay ko guys sa may pintuan kasi nga nagkulang yung net natin dahil, dito, inano natin to, diba, in-extend. Ayan, ang dumi nga dito guys kasi ang dami naglilipara ng mga, dahon-dahon. Ayan, so yan guys yung ating garden ngayon. So, dito banda, shaded talaga tong dito banda kasi dito na anuhan na sila ng net. Ayan. So, mamaya, itataas ko pa ng konti yung net kasi nakababa siya guys. So, yan, dito lang banda siya sa baba. So, mamaya itataas ko pa yan siya kapag sobrang sakit talaga ng init at alam kong hindi kakayanin ng ating mga bagong succulents. Yan, sila dugong. So, itataas ko muna yan. So, mga 1 week yan guys kapag ganito palagi yung init. Tapos, nakakatanggap sila dito palagi ng ganyan na extreme na sunlight. Masasanay na yan sila. Pwede na nating hindi lagyan ng net. Kagaya ng mga nakaraan natin na succulents na mga carunculated. Ayan, na-adapt na nila guys yung init dito. Kaya na nila yung sunlight na malakas. Ayan okay na sila doon. So, inayos ko yan sila para maganda tingnan. So, pinagsama-sama ko talaga yung mga carunculated natin, yung mga dugong, sama-sama, tabi-tabi, nakahanay. Tapos, yung iba naman natin na nandito, ayan, pinagsama-sama ko din. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching. Share ko lang po sa inyo yung afternoon look ng ating succulents dito at yung ating namumulaklak na Astrophytum. Ang ganda-ganda nito, guys. First time ko makakita ng Astrophytum na ganito yung bulaklak dito, guys, sa mga nag-open na astro sa akin. So, siya lang yung kakaiba. Yan, sana soon meron pang iba na ganyan, no? Parang ganda niya pala. Iba-iba pala guys yung color din ng flower nila. So, yun lang guys. Maraming salamat po sa inyong panunood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye!